Hello po, kamusta po ang lahat? Saan man kayo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Welcome po ulit sa ating channel, ang showpaul.ph. Kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click po ang notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga bagong video. I-like at i-share na rin po ang ating video para po maraming makapanood. Ngayon po ang ating topic ay ang mga mangingisda sa Zambales na ginigipit ng mga Chinese. At ayon po sa kanila, noong panahon po ni Pangulong Duterte ay malaya po silang nakakapangisda doon po sa West Philippine Sea. Doon pong mga panahon bago mag 2014, sila po ay malaya nakakapangisda. Tapos dumating po noong 2014 at sila po ay ginipit at nung po si Pangulong Duterte at nung po si Pangulong Duterte bilang Pangulo, muli po sila nakapangisda ng malaya hanggang sa kasalukuyan na nagkaroon po ng sigalot diyan sa panahon na po ni Pangulong Marcos Jr. Yan po ay ayon sa kanila, hindi po ito haka-haka. Sila, ang mga mangingisda po mismo ang nagsalita. Panoorin po natin, may mga video po akong ipapakita sa inyo. Kayo na po ang bahalang humusga sa mga mapapanood nyo. Ano po ba yung sa tingin yung kanilang mahinaing? O kayo na po, sa inyo po, kanya-kanya po tayong opinion dyan. Yan po yung ating topic ngayon. At yung pong sa huli ay papasilip ko po sa inyo na nagsalita po yung dating chief ng National Housing Authority nung panahon po ni Pangulong Duterte. Pinaliwanag niya yung mga nagdaang administrasyon tungkol sa Yolanda. Yan lang po yung ating topic. Pero ngayon po, ito lang po muna ang ating pag-uusapan, yung pong mga pangingisda sa Zambales at yung pong sa dating chief ng National Housing Authority. Pero bago po yan, update po muna tayo sa ating currency exchange. Ngayon po ay ka-27 ng Mayo 2024. Ang isang dolyar po, US dollar, ay 58.155. New Zealand dollar po ay 35.770. Bahraini dinar, 154.67. Kuwaiti dinar, 189.53. Saudi Arabian Riyal, 15.508. Canadian Dollar, 42.647. Japanese Yen, 0.370. British Pound, 74.303. At po yung ating Euro ay 63.156. Yan po ang ating updated currency exchange. Ngayon po ay ka-27 ng Mayo, taon 2024. So punta na po tayo sa ating topic, yung pong panggigipit ng mga Chinese sa ating mangingisda ng Zambales. Sila po ay nagbigay ng kanilang sentimiento, pahayag. Panoorin po natin ang balita. Isda. Ang tatay ko isang mangisda, kaya natuto po ako mangisda. 15 years sa pagpo ako, nangisda na ako na. Dekada 80, minsan napunta po kami ng Kalburo. Doon po sa Kalburo talagang napakaraming isda. Pagpunta po namin ng Lunes, babalik po kami ng Bernes. Puro na po yung malaking bangka po namin. Tuwang-tuwa po yung aming mga isda, kaya marami pong nagpagawa ng mga lalaking bangka. Maraming pumunta ng Kalburo dahil doon po ang yaman ng Zambales. Pero sa ngayon mga kaibigan, nanyan po tayong lahat, hirap na po kami talaga. Buhat nung pinagbawal ng mga Chinese, nadadago kami doon. Hirap na po talaga kami. Patunay na po, nandyan po ang aking kabarangay. Na humingi po kami ng tulong. Lalong-lalo na po dito po sa aming mahal na gobernador, John Ibdani, lalo na po kay Nanabing Manikis, Nay, talagang tulungan niyo po kami. Mga kabarangay ko, isang linggo lang po hindi makalaot.
Ang sabi po sa akin, Kap, bigas. Dahil wala na po silang maisaing. Namumuhay po kami ngayon sa mga payaw. Nandyan po ang aming mahal na former kapitan. Marami po siyang payaw. Pero ang payaw niya po minsan nawawala. Napapatid yung kanya. Kanya sana po sa inyo po mga congressman, sa aking idol, Dan Fernandez at Richard Gomez, sir. Idol ko po sa pelikulang mga ito eh. Okay ba? Okay. Ayan po yung aking mga kabarangay. Humingi po ng tulong po sa inyo. Talagang naghikas na po yung aming pahingisda dito po sa bayan ng Santa Cruz. Sabi nga ni Nanay Bing, hindi po bayan ng Santa Cruz, buong Sambales po, buong pahingisda ng Sambales. Kanya sir, talagang gusto po namin talaga magsigawan kay Simping. Natanggalin na po yung mga barko dyan sa Escalpurosur para patuloy po yung aming pahingisda. Nananawagan po kami sa inyo lahat. Muli po, Nanay Beng, Sir John Ibdani, maraming salamat po dahil nasabi na po namin yung aming naranasan dyan. Ayan po ang isang kapitbahay namin kabarangay. Sinabi po niya na inispiran sila. Kanya patunay po na talagang mahirap yung kalagayan po namin may isda ngayon. Muli po, isang magandang umaga po sa atin lahat. Thank you. Ako nga pala po si Jeffrey Ilad, ang bilang chairman ng mga isda po dyan sa San Salvador, Masinloc, Zambales, na talaga pong marami na pong karanasan sa West Philippine Sea. Gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na sa mga nandito po sa ating harapan na sa ating mga Pilipino na wala naman po tayong kakayahan na lumaban sa kanila. Isa lang naman po ang daing naming mga isda na muli sa West Philippine Sea at Baho di Masinloc na makapangisda. Dahil sa totoo lang po, napakarami na naming karanasan na napangaharas. Hindi po namin iniindayan. Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinloqueño ay malaya pong makapangisdang muli sa Baho di Masinloc na walang gumagambala sa amin. Kahit nandyan po ang mga China, okay lang po sa amin. Kasi kung sa tanungin lang naman po kami lang po naman talaga ang pinakabantay ng Baho di Masinloc. Kaming mga taga Masinloc talaga ang na sana kami po ay matulungan na sa mga nangyayaring ito po na may dumating sa amin na kaming mga isda o huli ng China, masakit po sa aming kalooban. Kaya ang gusto lang po sana naming iparating sa inyo na sana matulungan kaming muli na walang gagambala sa amin na mangisdang muli sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang tangi kong dapat iparating sa inyo. Yun lang po. Salamat po. Ako po si Noli de los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana. Kayang buhayin ng pamilya. Kaya kong paaralin ang mga anak ko. Ang isda kami. Malaki lang. Hinahanap kami ng BIPAR. Sasabi, magandang kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mag-isda kami sa ibang shoreline. Siya naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, ito muna kayo anak. Dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na pinanganak po kaming mahirap? Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang hiling lang namin po, mapara lang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kuntento sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kay mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So tusin kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami.
Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po, ang sinasabi ko, sasalubin ko po, diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Joy Marabi po, mamamalakayang Sambareño. Tubong Subic, 30 anyos na po sa Masinloc. Concerns ko po dito ngayon, ang Zambales po ay coastal area. Committee hearing po ito, sama-sama po tayo. Bigyan pansin ko una, maritime safety. Ang Zambales po ay napakalawak. Mula Subic, Olonga po, ang daming barkong pumapasok. Maliliit na mga isda, safety measures ang kailangan po namin. Huwag po tayong maging emosyonal. Maging critical po tayo. Salamat po sa pagpunta nyo rito at ibinaba nyo po ang pamahalaan. Malaking bagay po sa amin yan. Sa pagkakataong ito, kami rin po, munting maliliit na mangingisda, humahanap na rin po kami ng kaugnay namin sa iba pang mga lugar para idulog po sa inyo. Actually po, may kaugnay na po ako tungkol sa maritime safety. Mga expertise po sila pagdating po riyan. Mula po sa bahura, mula po sa baybaying dagat hanggang sa kalagitnaan ng karagatan. Sakop po natin yan. Kaya sama-sama po tayo. Yun po ang gustong bigyang pansin. Sana po, committee hearing na ito, mas mataas pa na antas at higit na lahat ang sinasabi po namin, ang magmamalasakit po sa Pilipinas ay tayong lahat na Pilipino. Magandang bagay po, lumapit po kayo, sinisiwalat namin, ang makasama po namin, lubhang marubdob ang kanilang mga hangarin, may para sa inyo ang kanilang mga mensahe. Alam ko naman po at malinaw sa inyo, loud and clear ang sinasabi po namin at marami pa po kaming hindi nasasabi bagamat limitado tayo sa oras. Pero nagtataas kamay po ako sa inyo. Saludo po ako sa pamahalaan. Patuloy po natin gawin ito at sama-sama rin po kami mga mangingisda na palalakasin namin ang aming pwersa sa teknolohiya, sa iba pang paraan. Sama-sama po tayo magtulungan. Sabi ko pa po, pangalawang porsyon, kung kayo po sa Kongreso, matagal na po namin pinananawagan, ang BIPAR ay isang maging departamento. PA, ilan po ano pa bang sektor ang hindi gaanong napapansin? Magsasaka at mangingisda. Napakalawak ng bilang po namin, pero kakarampot po ang pondo. Sana po, sa time nyo po ngayon, kung maaari po, isa rin po sanang bigyan pansin nyo na maging departamento na ang BIPAR. Marami pa po kaming gusto at binibigyan ko pagkakataon. Muli po, ang panatag, ang grupo namin, Deltacom panatag po ako at malawak pa ang aming mga samahan. Radio at iba pang mga device at teknolohiya, pinag-aaralan po namin kung paano po namin mas matutulong ang kapwa namin maliliit. Ngayon na rin po ang iba pang nagbibigay ng puhunan, alalahanin po natin ang nagpapakain po sa ating hapag, kaming maliliit na mangisda. Magandang umaga po at pagpalain po nawa tayo ng Ema San Andres, patron ng Masinloc, San Andres. Mabuhay po ang Pilipinos. Kami po ay huling tumakbo ng Scarborough, May 13. 13 yung pauwi na kami dito. At ang target sana namin, mga 18 to 20 bago kami makauwi para hindi kami malugi sa kargada. Kaso talagang iba na yung ginagawa nila. Para walang gulo, ang sabi ko sa kapitan, dahil ako po ang alis na lang tayo. Huwag nating hintayin na ma-water cannon tayo. Ngayon po, pagdating namin dito sa tabi, talagang lugi po, walang kinikita. Ngayon, nagkaroon kami ng mga pagpupulong ng mga kasama sa grupo namin.
ang sabi nila ay, papaano na yung utang natin na 4.5 million? Baka makulong na tayo dyan. Ang sabi ko naman, siguro hindi naman tayo makulong. Gagawa ng paraan ng ating mayor yan at saka sa ating congressman at sa ating gobernador. Magkano na yung 4 million na yan? Salamat. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagsuporta sa amin dito sa bayan ng Masinloc. Ako po si Richard Mascareña. Ako po ay Fisher Fox Chairman. At ang masasabi lang po namin bilang mangingisda, kami po bilang leader sa bawat barangay, ang Masinloc po ay mayroong 13 barangay at ang 12 po rito ay puro fisherman. Kami po dito sa LGU ay mayroon rin po kami mga programa. Nakuha po kami ng mga assistance bilang tulong sa mga pangingisda. Pero po ngayon dahil po sa nangyaring ganyan sa Scarborough Shore, kami po bilang maliliit na mangingisda ay nahadlangan sa aming pagpapalakaya. Sa aming pong mangingisda, masaya po kami tuwing nakakapangisda kami at diyan po nakasalalay ang aming pagkain. At diyan rin po tuwing mamamalakaya po kami at maraming huli, siyempre po yung mga anak namin masasaya at pagdating namin, makakabili kami kung anong gusto namin. Kaya sa ngayon po, tulad po ito, isa po ang aming hangarin. Lahat po kami isang hiling. Sana po bilang idudulog po namin sa inyo na bigyan po kami ng tulong sa bilang dagdag assistance dahil po ngayon naabala na rin po kami sa aming pangingisda. Kaya po sa aming Pangulo, sana po masolusyonan na yung Baho de Masinloc para kami mga taga Masinloc, si buong Sambales na nakikinabang dyan, para po malaya na po kami makapangisda at maging payapa po kaming mga mangingisda. Salamat po at umaasa po kami sa inyong tulong. Maraming salamat po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa, nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi ng Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya na meron ng gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin ang inyong sitwasyon. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, start. Yung sinasabi niya na pilit niyang, yan ang pilit nilang pinapasok dyan yung sinabi ni Attorney Harry Roque nung unang-una pa lang, sinabi ni Attorney Harry Roque na yan, na meron gentleman's agreement. Wala po. At ang sabi po, wala pong gentleman's agreement. Hindi po yung status quo, as is, where is. Kung ano po yung nadatnan, yun na po, wala na pong gagalawin. Yun ang lagi nilang pinapasok. Sinabi na, wala naman si Attorney Harry Roque noong mga panahon na nagkipag-usap si Pangulong Duterte doon sa kay President Xi Jinping. Andyan po, nagpaliwanag po si Esperon. Tinanong po nila si Esperon, wala pong ganung gentleman's agreement. Pero yan pa rin po ang pilit nilang pinapasok. At nagsalita na rin po yung Chinese embassy, mga ambassador po, na ang kanilang pag-uusap ngayon ay ang new model. Ayaw niya isingit yung new model. Ayan ang pinag-uusapan ngayon sa Senado. Yung new model na yan. Yan ang inimbestigahan ngayon. Bakit hindi nila maisingit yung new model na yan? At meron ng may script at saka yung sa wiretappings.
ating 2014. So bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. O ha, pakinggan natin ulit. Ulitin natin. Lina po yung sinabi nung mangingisda. Ulitin po natin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya sila nakakapangisda. Ulitin natin. Nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. Ngayon, Paano? Pinapasok ninyo yung mga tauhan ni Risa doon sa pumunta doon at para manggulo? ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Meron bang mga untoward incident na nangyari na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon sir, wala naman po talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mga isda, basta hindi lang po masirang sasakyan naming pangisdaan. Masaya rin din po kami kasi nung nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatinag mga isda. Talagang kinuha talaga namin ang mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng mais doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na down para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniinda ang pag-water cannon ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila. Kami naman pong mga taga-Masinloc na laging nandyan po sa yun lang po naman ang gusto naming tanungin sa inyo kung anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawal po malaot. Mapapabot po natin yan, lalo na kay Speaker Romualdez. Kaya nga po nang kami nandito, dahil mapakinggan, alam mo natin yung kalagayan ninyo. Isang tanong ko, So yan po yung pahayag ng mga mangingisda. Malinaw po yung narinig natin na nung panahon po ni Pangulong Duterte ay malaya sila nakakapangisda. At yung pong sinabi nung isang mangingisda at sabi ni Congressman Dan Fernandez gumagawa ng paraan ng Pangulo at ng Speaker. As yan din po ang antayin natin. Ano bang paraan o kanilang aksyon ang gagawin para sa mga hinaing na mga mangingisda na yan. Antayin po natin at masyado na pong masakit para sa mga mangingisda na yan na wala silang kinikita. At sana mabigyan agad ng kaukulang aksyon yan ng pamahalaan. Yan lang po ang ating video ngayon sa tungkol sa mga mangingisda. At puntahan naman natin yung dating National House Authority Chief. Puntahan naman natin yung dating chief ng National Housing Authority nung panahon ni Pangulong Duterte. Nagsalita po siya, nagbigay po siya ng pahayag tungkol po sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong na wala pong nagawa yung administrasyon. Yan po yung ilang araw na pong pinag-uusapan yan pero patuloy pa rin po may mga video pa rin lumalabas, paliwanag para maging klaro sa lahat na marami pong nagawang ambag ang dating administrasyon. Panoorin po natin. Mali siya, off siya. Kasi documents, videos, COA reports, DBM releases, even the mayors. Kapag naalala natin itong mga panahong ito, bagyo, naalala natin yung panahon ng bagyong Yolanda kung saan kayo ay kabilang doon sa mga tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa Tacloban, lalo na sa issue po ng pabahay dahil recently nga ay may pahayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-iba yung tono dahil wala daw nagawang programa ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Tacloban. Ano ho ba ang totoo dito, Ginoong Marcelino? Well, ang nangyari dyan, yung panahon ni
former President Pinoy, they came up with the Comprehensive Rehabilitation and Recovery Program. They call it the CRRP. It is supposed to take place from the moment yung Yolanda hit Giwan Samar, because the landfall of Yolanda was in Giwan Samar and it went out in Palawan. So nangyari, so they came up with CRRP. Actually, maraming cluster doon, Admar at saka Jay. May peace and order cluster, may resettlement cluster, mayroong employment and livelihood cluster. So, isa sa mga clusters, we were handling it, which was the resettlement cluster, and which was the most obvious. The most obvious in all of the clusters na talagang should be able to take full responsibility in the rehabilitation and comprehensive recovery of the Yolanda Corridor. So, since it is the most obvious, yan yung pinakamalaking funding na binigay ni Pinoy. So in the CRRP, more or less there was around 60 billion indicative figure na talagang i-release yan in tranches. So, yearly, from 2014, because it happened in 2013. So 2014, 2015, 2016 and onwards. And the total housing target was 205,000. Under the Pinoy administration, Admar at saka Jade, they already procured 160,000. Procurement pa lang yun. Meaning to say, they came up with a bidding process, they came up with a financing process, and as a result of the bidding, pursuant to the Procurement Act of the Philippine laws, so nag-award sila. So after the awarding, ang housing naman will not be overnight. Imposible yun. So it will take some time. 3 years, 4 years on an average. I was even surprised that even the permitting itself in the whole of the Yolanda Corridor, mahirap kunin ang mga permits because there were a lot of restriction coming from other agencies. So in short, of the 205,000, the two administration, the Pinoy administration and the third administration, was able to produce 160,000 more or less. And towards the end of the 2022, paglabas na natin ni the former President Rudy. Ayan o, napakadami ng pambahay na yan o. Hindi, magagawa ba ng 2 taon yan, ng panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, yung ganyang karaming project na ganyan? Hindi siguro. Duterte, nakaabot tayo ng 85% accomplishment and we take pride of that. Maraming testimonies, maraming videos, maraming mga documentations na ginawa ang mga mayors, governors to support the accomplishments of both administration kasi tuloy-tuloy yan eh. It should be a continuing implementation of projects. Sabi ko nga, this is housing. Hindi naman ito sari-sari store na after you buy, then you have the goods. So you have to have the land development, the procurement of land, the land development, the housing construction, which will take 3 to 4 years. But we take pride, Admar at saka Jade, of the 85% accomplishments of both administration. At kung susumahin o sa madaling salita, sir, sa panahon ni Pinoy, dahil siyempre procurement yan medyo din yung proseso niyan dahil malaking halaga ang pinag-uusapan. Mga ilang pabahay yung nagawa during Pinoy administration lamang bukod pa kay PRD? Admar at saka Jade, to my recall, based on our records, I think under the Pinoy administration, procurement was made of the 160,000, but actual accomplishment was only 30,000 completed units. All the rest, something like 130,000, si Mayor Rudy na, si former President na, tayo na ang gumawa at saka tinapos natin under the Duterte administration and we distributed. This is the first time, Admar at saka Jane, na this is supposed to be recoverable. The annual budget, nasa gaaman ito. So, it is supposed to be recoverable. Meaning, ang indicative cost ng isang housing is 290,000 pesos house and lot. But we said, in 2017, the year after Mayor Rudy assumed into office, sabi namin, Mr. President, together with Cap Secretary Ibasco,
disaster housing ito. Wala namang pangbayad ang mga tao na biktima ng Yolanda. I think this can be one very meaningful token natin or gift natin to the people of the victims of Yolanda. So he declared in 2017, I can recall that was March, I think, in my office, we had a summit of all the beneficiaries of Yolanda plus some other governors and mayors, and he declared that full grant ito, wala na kayong babayaran. And everyone was so happy about it. Pero ibang lugar yung sa dating administrasyon ng Aquino administration, Sir Marcelino, yung lugar kung saan pinagtayuan itong mga pabahay? Yes, since marami ito, multiple sites ito from Giwan Samar, Leyte, Tacloban, Iloilo, Dinagat, Palawan, Bantayan. Even the Bantayan Island, there is the Madridejo, Santa Fe, as well as the Bantayan. Iba-iba. Largely, ang napuntahan ng mga implementation ng PILA administration was in Tacloban. So we spilled out and we extended in the targets na to include Iloilo, Dinagat, Palawan, Leyte, as well as the three municipalities of Bantayan Island. Ganun din si... Those were all the productions of the Duterte administration. Ito yung pinapakita natin, ito na bang pinakamalaki at pinakamaraming pabahay dyan sa Tacloban o may ibang lugar pa? Pinakamalaki, Admar at saka Jay, to my recall, because I was there almost every other week. Wala ko. Kasi I was under instruction by President Rudy Duterte, ayusin mo yan, because he said during our first visit in Tacloban, during his first year, na he was not satisfied. And he called upon Secretary Dino, si Secretary Junie Vasco, and myself, and he said, I will have a marching order to the three of you. Tapusin nyo yan. Ang pinakamalaki, Jade at saka Admar, is in Basay. In Basay, that is connecting, I think that's already in Samar, after the San Juanico Bridge. Around 5,000 housing units. Isang lugar lang yun. In fact, nagiging isang barangay na siya ngayon Kasi of the 5,000 housing units in one area. Bear in mind na these are all new communities already. Kasi the idea was, hindi natin ipabalik yung mga tao who are living at vulnerable areas on the coastline of Tacloban, Leyte, Samar, Dinagat. So practically, we didn't anymore allow them to resettle in the original spaces and places that they were the vulnerable victims of the storm surge. So inakyat natin sila. So kung ang tanong mo, Admar at saka Jay, ang pinakamalaki is in Basay. It is located in Samar right after the San Juanico Bridge. At bukod dyan, Sir Marcelino, ito bang mga pabahay nito may binabayaran ba yung mga kababayan natin dyan sa Tacloban? O libre ito yung binigay ng dating Pangulo? Under the PILA administration, this was recoverable. Dapat bayaran nila. Kasi GAA ito But we said na dapat ilibre na. So upon the declaration of the President, former President Rudy Duterte, let me take this opportunity, Admar at saka Jada, kasi some or few na lang ata ng mga beneficiaries natin sa Yolanda Corridor did not know na libre na to. So let me be very straight about this, that upon the declaration of the President, duly noted by the Interagency Task Force as well as documented by the PMS, we were saying in behalf of the President, former Rudy Duterte, na libre na to, this is full grant, at saka walang babayaran ang lahat ng mga beneficiaryo. We're talking about 205,000 families living in all of those housing units na kinonstruct natin. Ayan po, malinaw po yung sinabi ni former General Manager ng National Housing Authority na si Marcelino Escalada, na nung panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino dapat pong bayaran, pero nung umupo po si Pangulong Duterte, full granted niya na po, wala na pong babayaran yung pong mga pamilyang makakuha ng pabahay dyan. Malinaw po yung sinabi niya.
At hindi rin binarat yung quality, yung kalidad nitong paggawa ng mga pabahay, Sir Marcelino. Baga talagang solid ito. Actually, tama ka, Admar at saka Jay, no? In fact, I draw a line there. Yung procurement ng Pinoy administration, I call it the old Yolanda. So wala na tayong magawa doon. This was using the old design, the old dimension, the old structure, and the old parameters. Under the new administration, the Duterte administration, we said, dapat ayusin na lang natin. This is our chance to make sure that the housing will be better off. So, pinalakihan natin. So, ang 22 naging 27, at saka meron na tayong one partition kasi we would like also to address privacy. Kasi studio type lang yan nung araw eh. But nevertheless, sabi namin, tapos ito, procured na. Alangan naman i-cancel pa natin kontrata. So, it will take some time. So, we said the old procurement will proceed, but we will have the new procurement under the Duterte administration, which was a lot better. Maganda na yung toilet and bath natin. Naka-tiles na yan, tingnan mo. Naka-tiles na yan. Walang tiles yan nung araw. Under the Duterte administration, we make sure that the flooring will be 60 by 60 granite. And meron na tayong CR, meron tayong toilet and bath. Isa lang feature, MJ ang ginawa, Jade at saka Admar ang ginawa ko dyan, especially sa CR. Yung mga buhos type, ginawa kong flash type. Everything changed the whole landscape of the CR. Mas dumisente yung feeling ng tao kasi hindi siya buhos type. It's flash type already. Ngayon, ang tanong po ng ating mga kababayan, ano pong mangyayari doon sa natitirang porsyento nga na hindi pa naipatayong pabahay, Sir Marcelino? I think that is where the current president is coming from. I should like to believe. Kasi mali naman. It will be a misinformation to say that the Duterte administration and the administration before that did not do anything about Yolanda. Medyo iba sigurong tono na ganong klase. The remaining 15%, sabi ko kanina, Admar at saka Jade, the total amount was around indicative 60 billion. Hindi naman binigay yung 60 billion in 1 year eh. There was an approval under the CRRP na may 60 billion. Hindi naman binigay. If to my recall, Pinoy administration released the first 13 billion. Then pagkatapos 5 billion, 6 billion, 7 billion. Just enough to make sure that kaya ni NHA ang absorptive capacity niya to implement every year. So even in the Duterte administration, we didn't get the whole balance. So meron kaming tigi-tigi. So gradual releases of funding by DBM. Itong 15% na naiwan, siguro something like around 30 billion, 15 billion I mean, 15 billion perhaps. This is where the current president is coming from. Now, na siya dapat gagawa nito kasi na-release sa term nila. So this is a continuing appropriations in the GAA and continuing releases until such time that the full recovery and rehabilitation of Yolanda will be totally achieved and completed. Correct me if I'm wrong, Sir Marcelino, nasa 144,000 pa yung mga bahay na natitira na dapat itatayo. Ngayon siguro, abot na lang siguro ang 30,000. Okay. That represents the 15%. Mga 30,000 na lang. So that is where the 30,000 units will be procured and implemented for the next 3 years, 6 years sa term ni PBBM. Ayun, so ang tanong ngayon, anong update? May ano ba? May movement na ba ito? Batay na rin sa monitoring observation mo, Sir Marcelino. I cannot speak already right now, Admar at saka Jade, kasi I have not been to Tacloban recently. But even to my last visit in Tacloban, I can speak only for the consolidated and integrated data of the Pinoy administration and the Duterte administration. We take pride of the 85%, which totals to around 174,000 housing units awarded, and at the same time, continuing releases of our certificate titles. So TCT natin para sa mga beneficiaries. And we were saying that
the titles will be conveyed. So there was the deed of conveyance of the titles to the LGU, and the LGU will eventually distribute the same to the individual beneficiaries of the Yolanda housing projects natin. At nasa administrasyon na, kasalukuyang administrasyon na rin, Sir Marcelino, kung gagayahin o ipagpapatuloy nila yung template na ginawa po ninyong mga pabahay dyan po sa Tacloban o hindi, parang ganon. Yes, actually, to my stand at the time, we continue the whole process of awarding, identification, and construction of the housing projects of the Pinoy administration with a much improved or modification of the housing design. Now, the challenge is for the incoming administration, no, the current administration, I mean, is kung satisfied pa sila sa nagawa namin or hindi. So kung hindi sila satisfied, they can always make some modification. O kung satisfied sila, tama yung sinabi mo, Jade at saka Akmar, continue. Yun naman ang pinaka, to my calculation and to my estimation, the 290,000 housing units right now, wala na yan. Wala na yan. Because the 290,000 pesos house and lot was an indicative figure in 2013. Tumaas na ang presyo ng semento, tumaas na ang presyo ng bakal, tumaas na ang labor cost. And if you maintain that, what kind of housing would you really give? Decente pa ba yun? Hindi na siguro. Your 290,000, I think, parang anong klaseng pabahay yun. So that is a matter of a policy decision on the part of the new GM, on the part of the new administration to look into the impact of the original cost vis-a-vis the kind of housing. Kung gusto nyo i-improve, can go ahead because you are in the position right now. Problema nga natin ngayon, Sir Marcelino, salungat po sa sinasabi po ninyo, yung mga sinasabi ng administrasyon, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos, mali ho ba yung impormasyon na kuha niya? Sino kaya nag-feed sa kanya patungkol dyan sa update nga dyan sa Tacloban? I think that's very obvious, Admar at saka Jade. No? Obvious talaga na medyo mali siya, off siya. Kasi documents, videos, COA reports, DBM releases, even the mayors. I have been to a lot of conferences for the review as well as feedbacking of the mayors. Siguro one in Cebu, a lot of mayors from Cebu. Kasi the Bantayan Island were all also badly hit by Yolanda. I went to Dinagat, ganoon din, sa Loreto. I went to Iloilo. The whole province of Iloilo, talagang nasira din yun sa Yolanda. And Leyte, and also of course Samar and Palawan. They can very well tell. Sabi ko nga, there's no need really for the Duterte administration to assert our point and our views. Let the people speak, let the people of Yolanda and the local chief executives at that time tell the stories para naman to make the record straight na talagang may ginawa naman talaga the PIRA administration and the Duterte administration. So yan po yung pahayag ni Marcelino Escalada. Yung pong mga vlogger po ng administrasyon na nakapanig po sa administrasyon, sina-challenge ko po sila, yan po 15% na natitira. Yan po yung pagkakataon nyo na para ipakita ang inyong suporta sa ngayon administrasyon. Ba't hindi po kayo pumunta doon? Tingnan nyo po kung meron na bang ginagawa, kung ano na ba yung status ng 15% na yan na nasimulan ni Pangulong Marcos nung siya ay po. Sabi niya 2 years daw sila ngayon pala nag-umpisa. So yung na lang 15% na yan, tingnan natin kung ano yung lagay ng mga pabahay na ginagawa nila ngayon. Kasi po itong nangyari po ito pong mga vlogger ng administrasyon, tahimik po sila dito, wala po silang kibo, hindi po sila nagbibigay ng pahayag. Doon po sila nakatutok sa maisog ng maisog. Hindi rin naman, wala rin naman sa hulog yung kanilang mga paliwanag dahil hindi po sila nakadepende sa ating konstitusyon. Wala po silang pakialam sa ating saligang batas.
basta sila bigyan ng pahayag na kahit hindi naman tama o wala naman sa saligang batas, yung panggigipit po na ginagawa ng administrasyon sa maisog, ayan po yung tuwan-tuwa sila na ganyan po ang nangyayari. Dahil pag hindi raw natuloy, iyak daw yung mga vlogger na iyak daw po yung mga vlogger na sumusuporta sa maisog kapag hindi natuloy. Bukas po sa ating video gagawin, susubukan po natin bigyan ng komento yung pong pahayag ni Mayor Romualdez ng Tacloban. Siguro po ito si Mayor Romualdez ng Tacloban hindi niya po nabigyan ng tamang impormasyon si Pangulong Bongbong Marcos, kaya po tuloy nakapagsalita ng ganun. Dapat po siya, dahil siya po yung mayor ng Tacloban, at kung sa tutusin magkamag-anak sila, Romualdez at saka sila Marcos, dahil ang nanay ni Pangulong Marcos si Imelda Romualdez. Yan po yung nangyari ngayon. Kaya po, challenge ko po yung mga vlogger ng administrasyon, baka ba pwede lumabas kayo at tingnan nyo yung 15% na inumpisahan ng ating administrasyon ngayon, at para ito na pagkakataon nyo para magpaliwanag o bigyan kami ng paliwanag sa nangyayari niyan. Hindi sila lumalabas, doon lang sila sa kanilang lungga. Hindi katulad ditong mga maisog na vlogger kung saan yung may maisog na sinasabing may magaganap na maisog na rally, talagang bumabiyahe pa sila pupunta doon para lamang maka-attend at mabigyan suporta si Pangulong Duterte. Ganyan po sila kadedikado. Ito pong mga vlogger ng administrasyon, bagamat pumunta doon sa Sara Rally, na resign Sara Rally, doon po, pero hindi po sila lumalabas ng Metro Manila. Bakit hindi sila mag-rally dyan kung saan-saan? Pwede sila mag-rally sa Davao na mag-resign Sara, hindi sila pipigilan ng mga local government doon. Bakit ako sila mag-rally ng resign Sara doon sa ibang lugar? Diyan sa Davao, pumunta sila. Walang problema dyan. Takot silang mag-rally. Bakit? Ang tanong ko, yun lang ang tanong ko, bakit? Kasi, alam nyo na. So, bukas po ay ulitin ko, tatry natin bigyan ng reaksyon yung sinabi nagbigay ng pahayag si Tacloban Mayor, at yung pong naganap na MUD. Ibig sabihin po yung MUD na Marcos alis dyan, na nagkaroon po sila ng introductory press con kanina. Bukas po tignan natin kung ano yung mga naging pahayag ng mga officer dyan sa naging press con ng MUD na yan, or Marcos alis dyan. Kaya po sa araw na ito, so abang-abang lang po tayo bukas, update lang. Muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, click the notification bell, like, at i-share na rin po ang ating mga video. Lagi po kayong mag-iingat. Marami pong salamat. Paalam. Adios.